Ano ang itinatagong lihim ng si Panaderong Bigong Salta, sa puso ng isang payak na nayon? Isang panadero, isang sumpang matagal nang nakakubli, at mga aninong naghahanap ng katarungan. Paano niya haharapin ang mga dilim na gustong lamunin ang kanyang buhay, at ang buong kasaysayan ng kanilang bayan? Tuklasin ang kwento ng takot, pag-asa, at misteryong magpapabago sa pananaw mo tungkol sa nakaraan. Huwag palampasin ang bawat sandali, dahil ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa isang maliit na nayon sa gilid ng bundok, may isang panaderya na kilala sa pangalang Panaderong Bigong Salta. Si Mang Lando ang panadero. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang maghanda ng tinapay. Ngunit isang umaga, may kakaibang nangyari. Habang naglalakad siya patungo sa panaderya, napansin niyang malamig ang hangin kahit mainit ang araw. Ang mga dahon sa paligid ay tila nanginginig sa kakaibang lamig. Sa kanyang mga paa, nadama niya ang malamig na hamog na unti-unting sumisilip sa damuhan. Pumasok siya sa panaderya, ang amoy ng harina at asukal ay tila hindi pumapasok sa kanyang ilong. Ang mga kawali at kalan ay malamig na, kahit isang oras pa ang nakalipas bago siya dumating. Habang nilalagay niya ang mga kamay sa lamesa, napansin niya ang kakaibang likido na nakadikit sa ibabaw. Hindi ito tubig, may malapot na pula na tila dugo. Napahawak siya sa dibdib, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Lumiko siya upang tingnan sa likod ng panaderya, doon niya nakita ang isang malalim na hukay na may mga buto at sirang kasangkapan. Sa loob ng hukay, may mga lumang larawan ng mga tao sa nayon, lahat ay may malulungkot at nagugulumihang mukha. Narinig niya ang isang malambing na tinig na humihingi ng tulong mula sa dilim ng hukay. Kumapit siya sa pintuan, pilit na inilabas ang sarili sa takot. Ngunit nang buksan niya ang pinto, wala siyang makita kundi ang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang likod. Doon niya napagtanto na hindi lamang siya ang nagkulang sa kanyang mga panaderyo. Mayroong lihim sa ilalim ng lupa ng nayon na matagal nang nakakubli. Patuloy siyang nakatitig sa hukay, habang unti-unting lumalabas mula dito ang mga anino ng mga taong hindi niya kilala. Sa bawat segundo, ang dilim ay lalong lumalalim, parang nilulunok ang liwanag ng araw. Naririnig ni Mang Lando ang mga huni ng hangin, tila mga bulong ng mga kaluluwang naiwang nakakulong sa hukay. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ngunit hindi niya ito mapikit. Ang paligid ay nag-iba, ang mga pader ng panaderya ay naglalaho, napalitan ng mga naglalakihang puno at mga ugat na parang buhay. Pakiramdam niya ay siya ay nabihag sa gitna ng isang lumang gubat na walang hanggan. Nararamdaman niya ang malamig na mga kamay ng anino na nakakapit sa kanyang mga braso. Pilit siyang lumaban, ngunit bawat pagsubok niyang magpakawala ay tila nagpapalakas lang sa mga anino. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, halos hindi na makapasok ang hangin sa kanyang baga. Nagsimula siyang maglakad palalim sa gubat, walang direksyon, ngunit ang mga anino ay sumusunod sa bawat hakbang niya. Biglang napuno ng sigaw ang paligid, mga sigaw ng mga naiwang kaluluwa ng nayon. Tumigil si Mang Lando at hinarap ang mga anino. Anong nais ninyo? Ang tanong niya na halos bumulong sa hangin. Isang anino ang lumapit at ngumiti ng malupit, ang aming kapatawaran, ngunit kailangan mo munang unawain ang aming sakit. Sa pagkasilim ng mga mata ni Mang Lando, nakita niya ang mga eksena ng nakaraan, mga trahedya, pagkakanulo at paglimot sa mga nauna sa kanila. Nararamdaman niya ang bigat ng kasaysayan ng nayon na matagal nang itinatago sa ilalim ng lupa. Unti-unti, naramdaman niya ang isang pagbabago sa paligid, ang mga anino ay unti-unting napalitan ng liwanag na nagmumula sa kanyang puso. Ang mga anino ay dahan-dahang sumulpot, hugis tao, ngunit walang mata, parang mga ulap na sumisilip sa kanyang paligid. Narinig ni Mang Lando ang kanilang mga bulong, malamig at puno ng galit. Bakit mo kami iniwan? Wika ng isang boses na parang hangin sa gabi. Napatigil siya, parang ang kanyang katawan ay biglang naging yelo. Ang amoy ng pagkabulok ay pumuno sa hangin, pati ang mga tunog ng naglalaho ng mga yapak. Hindi niya maalis sa isip ang mga mata ng mga anino, walang buhay, walang pag-asa. Sumubok siyang tumakbo, ngunit tila nakatali ang kanyang mga paa sa lupa. Ang dilim ay unti-unting sumasakop sa buong panaderya, parang isang dagat ng kadiliman. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang balat, isang lamig na hindi niya kailanman naramdaman. Lumapit ang isang anino, malapitan at malamig na parang yelo, at hinawakan ang kanyang balikat.
Isang tinig ang sumirit sa kanyang tenga, mababa at nakakatakot, hindi ka na makakalabas. Sa kanyang dibdib, ang tibok ng puso ay unti-unting humina, parang naglalaho sa hangin. Si Mang Lando ay nakatunganga sa harap ng hukay, na parang nalulunod sa isang bangungot na hindi niya kayang gisingin. Ang liwanag mula sa puso ni Mang Lando ay unti-unting lumawak, sumasaklaw sa buong paligid. Ang mga anino ay nagsimulang humina, tila natutunaw sa init ng kanyang damdamin. Narinig niya ang mga bulong ng pasasalamat, malamig ngunit puno ng pag-asa. Sa bawat pagbulong, ang gubat ay naglalaho, napapalitan ng pamilyar na tanawin ng kanyang panaderya. Ngunit hindi na ito ang dati niyang panaderya, ito ay puno ng mga alaala, mga larawan ng mga tao sa nayon na ngayon ay nagbabalik sigla. Si Mang Lando ay nakaramdam ng isang kakaibang kapanatagan, kahit na ang mga mata niya ay punong-puno pa rin ng luha. Napagtanto niya na ang tunay na bigo ay hindi ang panaderyo, kundi ang nakalimutang kasaysayan ng nayon. Dahil dito, siya ay nagdesisyon, hindi lamang siya magluluto ng tinapay, kundi magbibigay pugay sa mga kwento ng nakaraan. Magsusulat siya, magkukwento, at aalalahanin ang mga naiwang kaluluwa upang hindi na sila muling malimutan. Habang siya ay naglilinis ng mga bakas ng dugo sa mesa, may bagong sigla sa kanyang puso. Ang ihipanaderong bigong salta ay muling magbubukas, hindi bilang simbolo ng kabiguan, kundi ng pag-asa at alaala. Ngunit habang nagluluto siya ng tinapay sa kanyang bagong panimula, may kakaibang ingay na muling umalinggaw sa panaderya. Parang mga yapak na dahan-dahang lumalapit mula sa labas ng pintuan. Bumilis ang tibok ng puso ni Mang Lando habang siya'y nakatingin sa pintuan. Dahan-dahan itong bumukas, at sa kaliwang sulok ng panaderya, may isang matandang babae na may mapangilid na ngiti. "Handa ka na ba, Mang Lando?" tanong ng babae na may tinig na malamig na parang hangin sa taglamig. Hindi makagalaw si Mang Lando, ngunit alam niya na ang tunay na pagsubok ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang matandang babae ay lumapit, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kakaibang liwanag. "Hindi ka nag-iisa sa pagdadala ng mga kwento ng nayon," wika niya. "May mga lihim pa akong ituturo sa iyo, mga bagay na hindi mo pa nalalaman." Pumailan lang ang hangin sa paligid, sumayaw ang mga anino sa dingding ng panaderya. Nararamdaman ni Mang Lando ang init ng kanyang palad, isang palatandaan ng pagbabagong paparating. Tumindig siya ng matatag, handa nang harapin ang anumang darating. Sa kabila ng takot, alam niyang ito ang kanyang tadhana, ang maging tagapag-alaga ng mga naiwang kaluluwa. At sa unang liwanag ng araw, muling bubuksan ang pinto ng hipanaderong bigong salta, handang harapin ang mga lihim na nakatago sa dilim. Habang naglalakad sila papasok sa lumang silid sa likod ng panaderya, naramdaman ni Mang Lando ang malamig na hangin na tila bumubulong ng mga kwento. Ang matandang babae ay tumigil sa harap ng isang malaking kahon na puno ng mga lumang papel at larawan. Binuklat niya ang mga ito ng dahan-dahan, ang mga larawan ay nagpapakita ng mga mukha ng mga ninuno ng nayon, mga tao na matagal nang nakalimutan. "Ito ang mga alaala ng ating mga ninuno," sabi ng matanda, "mga lihim ng nayon na kailangang panatilihin at ipamana." Habang tinitingnan ni Mang Lando ang mga larawan, naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan na bumabalot sa kanilang mga buhay. Ngunit may isang larawan na tumigil sa kanya, larawan ng isang batang babae na may malungkot ngunit matapang na mga mata. Ang matanda ay ngumiti at sinabi, siya ang susi sa paglaya ng mga anino. Napatingin si Mang Lando sa larawan, alam niyang ang bagong kabanata ng kanyang buhay ay magsisimula sa batang iyan. Habang naglalakad sila papasok sa lumang silid sa likod ng panaderya, naramdaman ni Mang Lando ang malamig na hangin na tila bumubulong ng mga kwento. Ang matandang babae ay tumigil sa harap ng isang malaking kahon na puno ng mga lumang papel at larawan. Binuklat niya ang mga ito ng dahan-dahan, ang mga larawan ay nagpapakita ng mga mukha ng mga ninuno ng nayon, mga tao na matagal nang nakalimutan. "Ito ang mga alaala ng ating mga ninuno," sabi ng matanda, "mga lihim ng nayon na kailangang panatilihin at ipamana." Habang tinitingnan ni Mang Lando ang mga larawan, naramdaman niya ang bigat ng kasaysayan na bumabalot sa kanilang mga buhay. Ngunit may isang larawan na tumigil sa kanya, larawan ng isang batang babae na may malungkot ngunit matapang na mga mata. Ang matanda ay ngumiti at sinabi, siya ang susi sa paglaya ng mga anino. Napatingin si Mang Lando sa larawan, alam niyang ang bagong kabanata ng kanyang buhay ay magsisimula sa batang iyan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-asa, isang malamig na hangin ang muling dumaan sa panaderya.
parang may mga matang nagmamasid mula sa dilim ng mga sulok. Napabuntong hininga si Mang Lando, pilit tinanggal ang takot sa dibdib. Ngunit bigla niyang naramdaman ang malamig na hawak sa kanyang balikat. Hindi ito mula sa tao, kundi mula sa isang anino na hindi pa niya nakita kanina. Ang anino ay malapitan, tahimik at may dalang malamlam na ngiti. Hindi pa tapos ang ating kwento, bulong nito sa kanyang tenga. Ang puso ni Mang Lando ay tumigil sa pagtibok sandali. Sa loob ng kanyang isipan, nakita niya ang mga pangyayaring mas malalim kaysa sa kanyang naunawaan. Ang panaderya ay hindi lang isang lugar ng alaala, kundi isang tulay sa pagitan ng buhay at kamatayan. At si Mang Lando ang pinili upang maging tagapamagitan. Ngayon, hindi lamang siya panadero, kundi tagapangalaga ng lihim ng nayon, isang tungkulin na hindi niya pa handang harapin. Habang nakatayo sa dilim, naramdaman ni Mang Lando ang bigat ng responsibilidad na dumalaw sa kanya. Ang anino ay dahan-dahang nawala, iniwan siya sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang mga mata ni Mang Lando ay nanatiling bukas, puno ng determinasyon. Alam niya na ang bawat tinapay na lilikhain niya ay may kasamang kwento, mga kwento ng pag-asa, takot at pagbawi. Sa susunod na araw, sisimulan niya ang bagong yugto ng kanyang buhay. Hindi lamang bilang panadero, kundi bilang tagapagtanggol ng nakaraan at tagapagdala ng liwanag sa mga anino ng nayon. Ang panaderong bigong salta ay hindi na isang alamat ng kabiguan, kundi isang paalala na sa bawat kadiliman may pag-asa. At sa bawat hurno may buhay na muling isisindi. Hindi makapaniwala si Mang Lando sa kanyang nakita. Ang batang babae sa larawan ay maisuot na pulang damit, tila ba buhay na buhay sa kabila ng paglipas ng panahon. Sino siya? Tanong niya sa matandang babae. Si Aling Rosa, sagot nito nang may kalungkutan sa tinig, isang dalagang inabandona ng kanyang pamilya, na naging saksi sa madilim na bahagi ng nayon. Ipinangako niyang hindi pababayaan ang mga kaluluwang naiwang nakulong dito. Habang pinagmamasdan ni Mang Lando ang larawan, naramdaman niyang tila may isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Lumiko siya ng dahan-dahan, ngunit wala siyang nakita kundi ang kanyang sariling anino na sumasabay sa kanyang galaw. Sa puso niya, alam niyang hindi pa tapos ang kanilang kwento, at si Aling Rosa ang susi upang mabuksan ang pinto ng nakaraan. Isang malamlam na liwanag ang unti-unting sumikat mula sa larawan ni Aling Rosa. Parang naglalabas ito ng init na hindi malamig na hangin ng gabi. Dapat mong hanapin siya, wika ng matandang babae, bago muling lumalim ang dilim. Nang bumalik si Mang Lando sa panaderya, ang kanyang isip ay puno ng tanong at pangamba. Sino ba si Aling Rosa sa kasalukuyan? Saan siya matatagpuan? Habang iniisip ito, naramdaman niyang may mga matang sumusubaybay sa kanya mula sa mga anino sa paligid. Ang hangin ay tila may daladalang babala, isang paalala na ang kanyang misyon ay hindi lamang simpleng paglilinis ng panaderya. Ito ay paglalakbay sa mga lihim ng nayon, isang laban sa mga aninong patuloy na nagbabantay sa nakaraan. Nagtipon si Mang Lando ng lakas, iniangat ang kanyang boses upang tawagin si Aling Rosa. Aling Rosa, narito ako upang tulungan ka. Ang anyo sa loob ng balon ay unti-unting naging malinaw, ang mga mata niya ay puno ng lungkot ngunit may pag-asa. Maraming taon na ang lumipas, ngunit hindi ako makalabas dahil sa sumpa ng nakaraan, malambing niyang sabi. Ngunit kung ikaw ang tagapagdala ng mga kwento, maaaring magbago ang lahat. Bumuo si Mang Lando ng plano, alam niyang kailangan nilang tapusin ang mga lihim na bumabalot sa nayon. Magkasama nating bubuksan ang mga pinto ng nakaraan at magbibigay liwanag sa dilim. Sa unang hakbang ng kanilang pakikipagsapalaran, nagsimula silang maghukay hindi lamang sa lupa kundi sa puso ng bawat tao sa nayon. Habang naghukay sila sa mga lumang alaala at kasaysayan, unti-unting lumalabas ang mga katotohanan na matagal nang itinago. Mga kwento ng pagtataksil, pagdadalamhati at mga pangakong nabigo. Ngunit kasama rin ang mga alaala ng pag-ibig, pagkakaisa at pag-asa. Sa bawat kwento na kanilang nabubunyag, ang mga anino ay unti-unting nawawala, napapalitan ng liwanag ng pagkakaunawaan. Ang mga tao sa nayon ay nagsimulang magtipon, nakikinig sa mga kwento na noon ay inilihim. Si Mang Lando at si Aling Rosa ay naging mga tagapagsalaysay ng nakaraan, mga tulay ng paghilom at pagkakasundo. Ang panaderong bigong salta ay naging sentro ng bagong buhay ng nayon, isang lugar kung saan ang bawat tinapay ay may kasamang pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Mang Lando na ang tunay na laban ay hindi pa tapos.
Dahil may mga lihim pa ring nakatago sa dilim, naghihintay na muling sumulpot. Isang gabi, habang nagsasara na si Mang Lando ng panaderya, isang malamig na simoy ang sumalubong sa kanya. May narinig siyang mahinang paghinga mula sa likod ng kanyang likuran. Nilingon niya ang paligid, ngunit wala siyang makita, kundi ang mga anino na dahan-dahang gumagalaw sa dingding. Biglang sumulpot mula sa dilim ang isang maliit na kahon na may kakaibang ukit sa ibabaw. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at natuklasan ang isang liham, kulay dilaw na papel na may mga sulat kamay. Habang binabasa ang liham, unti-unting lumalakas ang pakiramdam ng takot at pangamba sa kanyang dibdib. Ito ay huling paalaala mula sa mga ninuno, isang babala na ang kasaysayan ay may sikretong kailangang bantayan ng buong puso. Ang laban ay hindi pa nagtatapos at si Mang Lando ay muling tatawagin upang harapin ang mga anino ng nakaraan. Habang hawak ni Mang Lando ang liham, naramdaman niya ang bigat ng mga salitang nakasulat dito. Ang tunay na panganib ay hindi ang mga anino na nawala, kundi ang mga lihim na patuloy na nakatago, ang babala sa liham. Isang malamig na hangin ang dumaan, nilamon ang silid ng panaderya sa isang biglaang kadiliman. Ang mga kandila ay nagliyab ng malakas, ang kanilang mga apoy ay sumayaw na parang may sariling buhay. Nakita ni Mang Lando ang mga anino na muling nagtipon sa paligid, ngunit sa pagkakataong ito, mas malaki at mas madilim kaysa dati. Nakaramdam siya ng takot, ngunit ipinaalala niya sa sarili ang mga natutunan niya mula kay Aling Rosa. Hindi ako susuko, bulong niya habang hinawakan ang liham ng mahigpit. Alam niyang ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang, at handa siyang harapin ang kahit anong dilim na darating. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting naglaho ang mga aninong sumalubong kay Mang Lando. Ang nayon ay muling nabalot ng katahimikan, ngunit ang katahimikan na may dalang kapayapaan. Si Mang Lando ay patuloy na naglilingkod bilang panadero, ngunit higit pa rito, siya ay naging tagapag-ingat ng kasaysayan ng kanilang bayan. Ang bawat tinapay na kanyang niluluto ay naging simbolo ng pag-asa at alaala. Hindi na siya bigong salta, kundi isang tao na nagtagumpay sa harap ng takot at kadiliman. At sa puso ng bawat tao sa nayon, ang mga kwento ni Mang Lando at Aling Rosa ay mananatiling buhay. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na nag-aabang upang magising. Ano ang itinatagong lihim ng si Panaderong Bigong Salta, sa puso ng isang payak na nayon? Isang panadero, isang sumpang matagal nang nakakubli, at mga aninong naghahanap ng katarungan. Paano niya haharapin ang mga dilim na gustong lamunin ang kanyang buhay, at ang buong kasaysayan ng kanilang bayan? Tuklasin ang kwento ng takot, pag-asa, at misteryong magpapabago sa pananaw mo tungkol sa nakaraan. Huwag palampasin ang bawat sandali dahil ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat hakbang ni Mang Lando sa madilim na daan patungo sa gitna ng nayon, nararamdaman niya ang bigat ng bawat sandali. Ang hangin ay nagiging mas malamig at ang mga anino sa paligid ay lumalawak, tila ba sinusubukang hadlangan siya. Lumapit siya sa lumang balon na matagal nang iniwan, isang lugar na pinaniniwala ang tahanan ni Aling Rosa. Naririnig niya ang mahinang iyak na nanggagaling mula sa kailaliman nito. Lumapit siya ng dahan-dahan, hinawakan ang malamig na kahoy ng balon. Biglang sumalubong sa kanya ang malamig na hangin na may kasamang malamyos na tinig na sumisigaw ng tulong. Nakita niya ang isang anyo sa kailaliman, isang babae na tila nawawala sa oras at espasyo. Siya ang si Aling Rosa, ang susi ng mga lihim ng nayon, at ang tanging pag-asa upang maibalik ang kapayapaan.